nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Ang sanlibutan na batbat ng kadiliman ng kasalanan, tila baga walang inaantay na kawakasan. Kailangan natin silang dalhan ng katotohanan. Huwag nating ikahiya ang pangangaral ng Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ating kaligtasan. Inilunsad po namin ang programang Kapitulo Bersikulo upang maging kasangga ninyo sa katotohanan. Kapag tumipid siya, may dating, may matama. Ang unang tanong ko ay... Ang tanong ko po ay... Ang akong pangutanang... The challenge is, willing ba kayo natanggalin sa religion ninyo si Ellen G. White and stand by the Bible alone? Kung gusto mo na magandang sagot, abay magtanong ka na magandang tanong. Sigaw ka pa ng sigaw. Ano, tatalain mo kami sa sigaw. Kung pag-uusapan ay doktrina, lahat ng tama ihayag at yung mali ibunyag. Hindi ka mahihirapang hanapin ang katotohanan kung Biblia lamang ang iyong pinagbabatayan. Kunting hakbang na lang, sabatista ka na. Magandang araw po ng Sabat, mga kapatid. Kamusta na po kayo? Masaya po kami na kayo po ay makasamang muli sa pagsambang ito. At kasama po natin ang ating pong kapatid na patuloy pong ginagamit ng ating pong Panginoon upang ibahagi po ang ngayon si Brother Jimson Castigador. Siya po ay isa pong head elder dito po sa Bagong Bayan, partikular po sa distrito po ng South Taguig na aking pong pinaglilingkuran. Bigyan po natin ang pagkakataon na bumati si Brother Jimson Castigador. Brother Jimson, pwede po kayong bumati. Hey, Pastor, salamat po sa pagkakataon. Muli po ako ay bumabati, Pastor, sa ating mga taga-subaybay sa Kapitulo Bersikulo, ganoon na rin sa aking mga kadistrito. At lalo sigit sa ating kapatiran dito sa Bagong Bayan, Pastor, kung saan ako ay naanib at aking pinapangunahan. Nawa, ang biyaya ng Panginoon ang ating makasama sa araw na ito habang tayo po ay nag-aral ng ating lesson. Pagpalain po tayo at happy Sabbath. Siyempre po, binabati po natin ang lahat po ng naaabot ng programang ito. Saan man po kayong sulok ng sanlibutan. Happy Sabbath po sa inyo. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At pwede nyo pong i-share na rin po ito nang sa ganun ay marami rin po ang siyang makinabang sa araling ito. At napakaganda po ng ating pong pag-aaralan. Binabati ko nga pala ang aking pong may bahay na patuloy po sumusuporta sa akin at ang aking mga anak, mga kaibigan ko po na nandiyan po always. Pinapanalangin po tayo. At ito po ay isa pong masarap at masayang karanasan bilang isang pastor na ako po ay maipanalangin ng aking po mga kaibigan. Idalangin niyo rin po kami, mga kapatid, habang kami po ay ginagamit ng ating Panginoon sa ministeryo na ito. Kaya po, happy Sabbath po sa inyo. Ang pamagat po ng ating pong pag-aaralan ngayon ay napakaganda. Ito po ay Efeso sa puso. Talagang makikita po natin dito kung papaano pong gumana ang heart. Sabi nga, Ephesians in the heart. Kasi, di ba nga, ang sabi nga sa atin, Brother Jimson, na ang Sabbath School ay ang puso daw ng worship, yung Sabbath School. Gayon din, ay dito pag-aaralan natin yung Efeso, sapagkat Efeso sa puso. Napakaganda po ng ating po pag-aaralan. Ang susing talata po na ating pong babaybayin ngayon ay matatagpuan po sa Efeso 2. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki.
sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Bago po tayo tuluyang magpatuloy sa talakayan, ay maaari po ba tayong manalangin at ipapanalangin po tayo ni Brother Jinson? Sige po, Pastor. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos na nasa katas-taasan sa mga langit, Ama. Muli kaming nagpupuri, nagsasamba sa iyong dakilang pangalan, Panginoon, sa mga oras na ito. Sa iyong kabutihan, sa buti sa amin, at muli inyong pinahintulot, Panginoon, na kami ay muling makapagtalakay ng lesson review, Panginoon. Dalahan ko, Diyos, na way pagkaloob sa amin ang mabuting kalusugan, mabuting connection, Panginoon, ng internet. Pagpalaan niyo rin po, Diyos, ang aming mga kagamitan, cellphone at laptop. Sa ganang Panginoon ay matapos namin ang recording na ito at ang gawain ito na malalahati, Panginoon. Ganon din, O Diyos, gawin kaming karapat-dapat, linisin kami sa anumang mga pagpulang pagkasala, Panginoon. Makasama namin ang banal na Espiritu na siyang manguna sa bautismo sa amin ni Pastor, Panginoon. Pagpalain niyo ang mga tagapakinig, mabuksan din ang pusong isipan, Panginoon. Makita namin ang lesson, ma-apply sa buhay, lahat higit, Panginoon, kami ay mapalapit sa inyo at mas tumibay kami sa aming pananampalataya. Ito po aming hinihiling, pinapanalangin sa kami sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen, amen, amen. Yan, padalangin po natin ang ating pong internet connection. Sa ganun po ay tuloy-tuloy po ang ating pong paglalahad ng katotohanan sa pamamagitan po ng pagrerepaso ng ating pong leksyon. At napakaganda po ng ating pong pag-aaralan ngayon sapagkat aalamin po natin ang pinakapuso ng Epeso. Sapagkat sa buong quarter, Brother Jimson, na talakay natin na napakaganda ng kumbaga, yung karanasan natin sa pagtatalakay ng Epeso dahil nakita natin yung mga practical advice ni Pablo sa iglesia. Nakita natin kung paano gumamit ng mga parirala o metaphor si Pablo upang ilarawan ang mga anak ng Diyos na kung saan ay tayo po ay mga babaeng ginayakan ng ating Panginoon. Nilarawan niya rin tayo bilang mga gusali na pinananahanan tayo ng ating Panginoon. Siya yung ating templo at tayo na bilang siya'y ulo at tayo yung kanyang katawan, na bagamat tayo iba-iba ay nagkakaisa tayo dahil tayo ay nasa katawan ng ating Panginoong Hesus. At higit sa lahat ay inilarawan din ni Pablo na tayo po ay mga hukbo na kung saan ay dapat ready tayo na ipagtanggol ang bayan ng Diyos sapagkat kakampi natin ang ating Panginoon. Yan yung mga bagay na ating pong mga tinalakay na mga nakaraan. At napakaganda sapagkat yung ating pong tatalakayin ngayon ay aalamin natin yung pinakapuso ng Epeso. At base nga dito sa ating binasa na talatang susing talata dito, Brother Jimson, ay makikita natin dito na tayo iniligtas ng ating Panginoon sa biyaya. Kaya nga, Brother Jimson, kung ikaw ay aking tatanungin, kasi yung ating leksyon ngayon ay parang inisa-isa. Kumbaga, isinamarize yung buong aklat ng Epeso. Kaya pwede mo bang pakilahad sa amin yung pinaka-summary ng ating pag-aaral ngayon? Particular nga po dito sa aklat ng Epeso, Brother Jimson. Okay, Pastor, no? Maganda yung ating natalakay sa buong serye ng ating quarter sa lesson na binigay sa atin ng Panginoon. Pastor, no, na kung saan ay, hindi na ako nalayo, Pastor, dito sa mga verses natin doon sa K-text natin ngayon, no, na sabi doon, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at tayo hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Panginoon. At kung alalahanin natin, Pastor, yung ating tinalakay sa buong serye ng ating lesson tungkol sa aklat ng Epeso, Pastor, lumilitaw at talagang nahayag na walang ibang source, Pastor, na ating kaligtasan, ganoon na rin sa proteksyon, sa kapayapaan, sa pamilya, pananatiling malapit sa ating Panginoon. Walang iba, Pastor, kundi yung
sakripisyo o yung sinasabi natin, Pastor, na biyaya ng Panginoon na siyang dahilan kung bakit tayo ay nangaligtas. Kung ating isipin, Pastor, ating buurin, Christ talaga ang ating mapupuntahan. Si Christ ang siyang maging malinaw, Pastor, kumbaga, kung anong meron tayo ngayon sa nakamit natin at makakamit pa kung mahayag na ang ating Panginoon sa ikalawang pagdating. At gusto ko rin, Pastor, isa-isahin yung mga nakita natin, no, sa lesson natin, kung ating isa-isahin ang bawat kapitulo. Yan, tayo ay sa chapter 1 ng episode, tayo ay nabigyan diyan ng kalinawan sa mga kaloob na binigay mula kay Kristo, Pastor. Sa chapter 2 naman, yan, yung biyayang sumisira ng pader. Yung pader, Pastor, di ba na tayo at si Christ, tapos may pader sa gitna. Yung biyaya ng Panginoon, yun yung sumisira upang mawala na yung barrier sa atin between Christ. Sa chapter 3, dyan yung binigyang linaw, yung misteryo ni Kristo. And then, pagkakaisa at bagong buhay. Sa chapter 5, ang paglakad sa pag-ibig. Sa chapter 6, yung armado para sa labanan. Kung saan, Pastor, makikita natin yung parang serye, Pastor, noong nauna. Pinakita ng episode na niligtas tayo ng Panginoon, binigyan ng mga kaloob, pinatibay, binigyan ng guide. And then hanggang sa pagdating sa katapusan, yung chapter ay binigyan din tayo ng parang maging equip, Pastor, no? Na yung sinabi ay suotin natin yung armor of God. Kaya makita natin, Pastor, no, sa kabuuan ng aklat ng episode ay mangunguna, mangibabaw ang biyaya ng Panginoon na pagliligtas niya at yung ating paghayo, Pastor, at ipakita din natin bilang mga niligtas na Pastor doon sa iba at maging matibay na mga lingkod ng Panginoon. So yun lang, Pastor, yung aking maipakita o mahayag na kabuuan sa ating ginawang pag-aaral. Yan, amen, amen. Makikita natin yung parang itong ating pag-aaral ay kumpleto, Kumpleto kung paano sinimulan yung kasaysayan at kung paano na, kumbaga, yung kaligtasan ay kung paano ito ibinigay sa atin. Tapos, di ba nga, makikita natin na una pa man ay talagang ang Panginoon ay tayo po ay pinanukala na iligtas. Ayan. At napakaganda na bagamat tayo'y alipin ng kasalanan, ay tayo ay pinalaya ng ating pong Panginoon. At makikita natin dito na parang kapag binabasa ko tong Epeso, makikita natin na parang ang ganda ng kwento, holistic yung kwento. Mula sa umpisa kung paano pinanukala tayo naging bilang kanyang mga armado. Ayan. Kaya napakaganda po nung kwento na ito, kung saan ay itong aklat na ito ay ipinahayag ang kaligtasan, gayon din ang mga practical na mga advice para tayo po ay lumakad na may pag-ibig sa ating Panginoon. Ikaw ba, Brother Jimson, ay ano sa tingin mo yung yung dito sa dito sa pagkakasalaysay, ano sa tingin mo yung yung tatlong pinakamaganda sa iyo na natutunan mo? Okay, Pastor, una-una, yung tatlo, Pastor. Sa isip mo? Okay, Pastor. Sa akin, Pastor, personally, yung malaking impact yung pagligtas sa atin ng Panginoon sa simula ng episode, binigay bahagi kung paano yung pagliligtas ng Panginoon na sa Kanya talaga, wala tayong ambag. Yung pangalawa, Pastor, is yung parang peace sa atin, sa family, Pastor. At yung pangatlo, Pastor, is yung paano tayo mag-equip, paano tayo magtagumpay sa nangyayaring labanan ngayon. Yung last na reason lang, na about sa armor of God, Pastor. So, yun yung malaking tatak o tumatatak sa akin, Pastor, pagdating sa aklat ng episode. Yung pagligtas ng Panginoon, pagdating sa tahanan, at yung individual na yung armor of God na pinapangako na kung suot natin yun, taglay natin ang tagumpay, kasama natin ang Panginoon. Yun, Pastor, yung tatlo. Ayan, amen, amen. Dito nga, Brother Jameson, makikita natin dito sa talatang, sa susing talata pa lang natin, makikita natin dito na tayo iniligtas ng ating Panginoon sa pamamagitan ng biyaya. Talagang wala talaga tayong
contribution pagdating sa kaligtasan. Kaya nga hindi tayo dapat talaga magmalaki dahil una pa lang ay makikita natin dito na ang ating pong Panginoon ang siyang nag-initiate ng ano na ito, ng kaligtasan na ito. 'Di ba? Dito sa verse 4 ng sa chapter 1 ng Ephesians ay ito po yung ating mababasa. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. So sa makatuwid dito ay makikita natin dito yung kalahatang idea o yung plano ng kaligtasan. Bago pa man itatag ang sanlibutan, naroon na yung plano ng pagtubos ng ating Panginoon. At makikita natin dito na talagang napakapalad natin dahil ang ating Panginoon ay puno ng mga kaloob kapag tinanggap natin ang ating Panginoon. Talagang tayo ay pinagpala niya ng mga espiritual na mga pagpapala. Binalal niya tayo at tayo ay kanyang, kumbaga, inari niyang kanyang anak. Bagamat tayo ang ating mga nature ay lumaban, isa tayong makasalanan, pero inari tayo na anak ng ating Panginoon dahil yung credit ay, kumbaga, ikinikredit natin ito sa ating Panginoong Jesus. At dito ay meron tayong mana, no? Yan yung mga pagpapala na natanggap natin dahil ang plano nga ng kaligtasan ay tayo ay maging na kumbaga maging kaayon tayo sa kagustuhan ng ating Panginoon. At syempre dito, Brother Jameson, makikita natin, binanggit mo kanina, na nakakaapekto talaga yung pader, ano? Okay? Nararamdaman naman natin yan, ano? Yung pader, maraming mga pader, pero dahil sa biyaya ng ating Panginoon ay nasira ito. At talagang pinagkaisa tayo ng ating Panginoon. Wala nang alipin na, wala nang mayaman, wala nang mahirap. Tayo ay pantay-pantay sa mata ng ating Panginoon at paglilingkuran natin siya. Yung ating relasyon sa ibang tao ay hindi na maapektuhan dahil sa biyaya ng ating Panginoon. At pakikita naman natin na ginawa naman ng ating Panginoon yung ministeryo na kung saan yung ministry o yung mystery ng kaligtasan, ginawa naman ito ng ating Panginoon at inihayag ito ni Pablo sa atin. At ngayon, na nalaman natin ang katotohanan, ay makikita natin dito, Brother Jameson, na tayo ay bilang kaisa na lalakad na tayo na may pag-ibig dahil tayo binigyan ng bagong buhay ng ating Panginoon. Brother Jameson, nakaranas ka ba ng church planting project sa lugar nyo? Alam naman natin na may mga church planting project tayo, di ba? Diyan sa Banay. Nag-church planting project tayo dyan. At nakikita natin na sa distrito natin, sa South Taguig District, maaaring nakaka-relate ang mga kapatiran dito sapagkat talagang nakikita ng mga kapatid na dapat suportahan yung church planting project na ito o program. Paano ba makakatulong yung ating pinag-aaralan, particular dito po sa aklat ng Efeso, para sa ganun ay magtagumpay yung ating pong church planting project sapagkat ito yung direksyon na ating ginagalawan ngayon dito sa Central Luzon Conference sapagkat tayo ay mga disciple maker. Ayan, Brother Jameson, paano ba makakatulong ito sa atin bilang mga church planter? Okay, Pastor, una na dahil sa aklat ng Efeso, sa sinulat ni Pablo, Pastor, mas naunawaan natin, Pastor, yung kaligtasan. Na ang kaligtasan talaga ay mula talaga sa Panginoon. Ngayon, pagdating sa church planting, Pastor, siyempre nagsisimula tayo na gumawa rin ng isang samahan o isang iglesia na kung saan mga iniligtas din. Kumbaga, manawaan natin kung paano tayo nailigtas. Then, yun yung i-share natin din sa kanila kung paano sila magkaroon ng kaligtasan. Walang iba kundi sa Panginoon lamang sa pamagitan ng pananampalataya. At yung aklat ng Efeso, Pastor, ay talagang kumpleto. Pastor, gaya ng gusto kong basahin, Pastor, yung sa Kapitulo 4, versikulo 11 and 12, ang sabi dito,
At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor, at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatibay ng katawan ni Kristo. So dito pa lang, Pastor, ito ay isang gawain na kung saan ay kumpleto ang kaloob na binigay din ng Panginoon. So nung una, maunawaan natin na tayo niligtas ng Panginoon at sa Kanya lamang ang kaligtasan. Din pangalawa, Pastor, is yung ang Panginoon na hindi nagpapabaya. Siya ay magkakaloob sa atin na ang mga espiritual na kaloob kung saan magagamit din natin, Pastor, at maging handa tayo pagdating diyan sa sinasabi nating church planting. At hindi lang naman natatapos ng Pastor, no? Yung pangako sa bandang chapter 6, di ba? Yung armor of God na na-discuss natin mga last Sabat, na kung saan ay isa ding maasahan natin mula sa Panginoon na talagang siya ay kasama natin, Pastor. Kaya sa pagdating sa church planting, Pastor, ay mga bagay na ito ay mai-consider natin na talagang tunay na ang Panginoon na sa atin at tayo magtatagumpay at ma-share din natin sa iba. At sure ako, Pastor, talagang tunay na magtatagumpay ang ating church planting dahil sa gabay na binigay ng Panginoon sa aklat ng Efeso. Amen, amen. Tunay po na kapag kasama natin ang ating Panginoon ay talagang magtatagumpay tayo sapagkat ito ay pinanagumpayan na ng ating Panginoon. Natuwa po ako dun sa inyo pong sagot na talagang may mga kaloob na ibinabahagi sa bawat iglesia, no? Ayan. Nasabi mo nga, ang iba ay mga apostol, ang iba ay mga manghuhula, manggagamot. Ayan. Depende po sa pagkatawag sa atin. Kaya nga, dito sa Efeso ay ipinapaaninag sa bawat isa sa atin na tayo ay, bagamat iba-iba ang ating identity, sabi nga ay dito makikita yung unity in diversity. Bagamat tayo iba-iba, pero nakakaisa tayo alang-alang sa katawan ni Kristo sapagkat ang ating pinakaulo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At ang ating layunin ay ang maidala rin sa katawan ni Kristo ang mga tao. At yan yung bahagi, yan yung layunin ng church planting, na tayo ay timukin sila, ipakilala si Kristo sa bawat isa at sila rin naman ay makaranas ng pag-asa, makaranas ng kasiyahan bilang maging mga alagad. Ayan. At nasabi mo rin kanina na makikita dito yung pagsusuot ng baluti. Makatutulong ito dahil hindi lingid sa kaalaman natin na ang kaaway ay talagang nandiyan din. Ayan, talagang siya yung gumagawa ng paraan para sirain yung panukala, yung mabuting panukala ng ating Panginoon sa bawat isa, lalo ng higit na tawagin ang mga tao sa pagiging alagad ng ating Panginoon. So gagawa talaga siya ng paraan para sa ganoon tayo ay mawasak. Kaya unang-una niyang sinisira sa atin bilang mga katawan, bahagi ng katawan ng ating Panginoon ay ang pagkakaisa. Kaya nga, kung suot-suot natin yung baluti ng ating Panginoon, tayo po ay lalakas dahil nandiyan, pinalalakas tayo ng ating Panginoon. Ayan. Tumayo lamang tayo na suot-suot yung baluti ng ating Panginoon. Napakaganda kasi itong pag-aaral natin, Brother Jimson, ay talagang pinakabuod dito eh. Parang bumalik tayo from chapter 1, tapos tinapos natin ito hanggang chapter 6. Ayan. Sa yung personal na kumbaga bilang isang nagbabasa o nakinabang din naman dito sa ating lesson sa buong quarter, Brother Jimson, ay ano ba yung mga prinsipyo na tumatak sa iyong isipan na talagang makatutulong ito sa isang maganda at masayang relasyon bilang magkakasama sa sambahayan? At syempre, bilang mga kaanib ng iglesia, bawat isa, sa tingin mo, ano yung mga prinsipyo na hindi mo malilimutan na natutunan mo sa buong quarter, Brother Jimson? Okay, Pastor, no? Una, prinsipyo talaga, Pastor, na pagdating sa usaping Efeso, hindi lang naman Efeso, kundi buong context ng kaligtasan, Pastor. First principle, Pastor, na aking natutunan, kaligtasan ay tunay na talagang mula sa Panginoon. Then pangalawa is yung nais ng Panginoon na ang bawat isa, pamilya, magkakaisa dahil sa pag-ibig.
Then sunod is yung iglesia, pastor. Magkakaisa dahil sa pag-ibig katulad ng Panginoon, no? At tulad ng Diyos, sila ay isa, pastor, no? Kung ating babalikan yung mga nakaraang lesson, na gusto rin tayo ay makaisa at magkaisa. At hanggang kung tutuusin nga, kung atin ngang makikita, pastor, ang gusto talaga ng Diyos ay magkaisa buong sanlibutan, pastor, no? Yun talaga ang pinakagusto ng Panginoon. Kaya isa yun sa prinsipyo, pastor, na kung saan tayo ay lumakad sa pag-ibig yan. Kasi nga pag-ibig yung siyang nag-cause ng pagkakaisa. Kasi nga God is love at lahat ng nasa pag-ibig ay mabubuting bagay lahat yung naihayag, pastor, sa pamilya, yan, sa iglesia man. Pag nagkaroon ng pagkakaisa, makikita natin doon yung diwa ng pag-ibig ng Panginoon. At makikita natin yung diwa ng kadyusan, pastor. Kasi kung ating alalahanin, yun yung concern din ng Panginoon, no? Yung mga nakaraang din lesson natin na gusto nila magkaisa tayo at maging kaisa din tayo sa Panginoon. Maging sa karakter, sa adhikain natin, pastor. At isa pa, pastor, is yung yun nga yung lesson natin, pastor, no? Parang binood talaga as a whole ng buong Efeso. Babalik ako sa armas, pastor, no? Yung armor of God na kung saan ay yun yung isa din sa prinsipyo kung bakit tayo magtatagumpay. Kasi nga ang Panginoon ay meron siyang kagayakan na siya ay nag-encourage sa atin na suotin iyon. So yun, pastor, yung mga tumatatak talaga sa atin na ginagawa ko personally na prinsipyo. Pag dumating yung mga pagsubok, dumating yung mga na ang Panginoon ay talagang siya lang ang ating kaligtasan. At gusto niya na tayo ay makitaan ng pag-ibig at pagkakaisa sa loob ng tahanan, sa loob ng iglesia. Ganun din naman pagdating sa nangyayaring tunggalian. Alam natin na last lesson natin na kundi ang kaaway natin ay yung hindi nakita ang tunay na puwersa ng kasamaan. Merong nilaan ng Panginoon na kagayakan. In-encourage tayo na yun ay suotin. So, may tuturing ko, pastor, na yung mga prinsipyo na yan, yung mga aral na yan, yung mga natutunan ko na yan, pag hindi yan maalis sa ating buhay, ay tsak na nasabi ko, pastor, na tayo ay magtatagumpay sa nais ng Panginoon. Ganun din siguro, pastor, no, sa ating mga taga-subaybay, mga taga-panood, alam kong sa pag-aaral nila, sa kanilang pakikinig, meron din silang nabubuo mga prinsipyo na sang-ayon din sa ating napag-aralan na aklat ng Efeso. Kaya malaking bagay, malaking biyaya, pastor, blessing yung ating ginawang pag-aaral sa loob ng isang quarter ng ating lesson tungkol sa Efeso, pastor. Amen, amen. Tunay na ang layunin talaga, yan din yung aking nakita, yung layunin ng ating Panginoon na tayo ay magkaisa sapagkat yan nga yung ipinanalangin ng ating Panginoong Hesus sa Ama na tayo ay magkaisa. Kaya nga makikita natin dito na ang Panginoon ay great provider talaga sapagkat kung ating babasahin dito sa Ephesians 4 verse 5, talagang gusto ng ating Panginoon isang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo na kung saan ibinigay ni Kristo ito, no? Ibinigay niya na itong mga elemento na ito upang talagang tayo ay magkaisa. At dito sa verse 7 sabi dito, subalit sa bawat isa sa atin ay ibinigay ang biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. So makikita natin na ang Panginoon ay ipinrovide niya na yung kailangan nating makamit para magkaisa. Kaya wala tayong masasabi na hindi talaga tayo magkakaisa kasi ipinrovide na ito ng ating Panginoon. Choice na lang natin ito kung tayo po ay hindi makikiisa. Kaya dahil sa nakilala natin ang biyaya ng ating Panginoon, yung mga personal issue natin sa loob ng iglesia, iiwanan na natin ito dahil tayo ay lalakad ng panibagong buhay sa ating Panginoon. Hindi na tayo magiging selfish. Wala tayong personal interest. Bagkos tayo ay lumalakad dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon. At nakita ko rin dito, Brother Jimson, yung panawagan o yung ginagawa ng pag-ibig. Kaya nga yung ating lesson ay Efeso, ang puso sa Ephesians in the heart. Ayan. Kumbaga, Efeso sa puso. Kasi kapag walang pag-ibig, di ba nga sabi sa 1 Corinthians 13, walang silbi ang lahat. Pwede kang tumulong, pwede kang magpakabanal, o kaya naman pwede kang magsakripisyo na walang pag-ibig, pero walang kabuluhan ito. Kaya hinihimok tayo ng ating Panginoon na lumakad na may pag-ibig sapagkat
nagsisimula naman ang ating Panginoon sa Diyos. Nagsisimula yung pag-ibig sa Diyos na dapat natin naman siyang tularan, Brother Jameson, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Walang duda yan. Lahat naman ay umaayon na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga dapat talagang lumakad tayo ng may pag-ibig. Kasi kapag may pag-ibig, ay ando doon yung pagkakaisa. Diba? Kahit nga sa labanan, Brother Jameson, napakahalaga ng pagkakaisa. Diba? Tinalakay natin yan ng mga sumunod para tayo magtagumpay sa isang labanan, ay bukod sa isusuot natin yung baluti, ay ipinapayo talaga yung pagkakaisa. At para magawa yan, kailangan nating magpasakop sa isa't isa, mahalin natin ang bawat isa, ang ating mga asawa, mga alipin o anuman ang antas ng tao sa sanlibutan, ay dapat natin sila mahalin at igalang, at mangyayari lamang yan sa pamamagitan ng pagkakaisa. Kaya napakaganda, Brother Jameson. Talagang ako ay pinagpala sa ating pag-aaral ngayon. At harinawa, tayo rin po mga kapatid ay pinagpala sa ating pong pinag-aralan. Brother Jameson, meron ko bang huling pananalita? Para sa ganun ay ating tapusin na itong ating lesson na ito. Dahil talaga ang panahon ay nagtutumulin. Ayan. Okay, Pastor, no? Ako ay gusto lang, Pastor, na manghikayat, manawagan sa bawat isa sa atin, sa ating mga kapatiran ng ating taga-subaybay, na binigay ng Panginoon ang Efeso. Mga kapatid, yakapin po natin ito, tanggapin natin at isapuso po natin. Sapagkat sa Efeso, narito na yung biyaya ng Panginoon, kanyang inihayag, narito na ang kanyang mga kaloob, narito rin ang kanyang proteksyon. Pinapakita ng Panginoon na nasa kanya lamang ang lahat. Ang tanging gawin lang natin ay mamuhay, yakapin ito at isa puso natin, kagaya ng nasa title, di ba? Efeso sa puso. At ito ay tiyak na ako'y naniniwala, Pastor, mga kapatid, na pag ito ay ating tinanggap, niyakap ng lubos, isinabuhay ng lubos. Tiyak na, kumbaga sa puso, Pastor, siya yung nagpapam sa katawan. Sinusigurado ko ating pananampalataya, ating paglilingkod, sisigla tayo at hindi tayo mag-i-stop sapagkat binigay na ng Panginoon sa aklat ng Efeso yung lahat-lahat na para sa atin para maging masaya at mamuhay sa pag-ibig at sa kapayapaan sa diwa at sa espiritu ng ating Panginoong Hesus. Amen, amen. Ayan, mga kapatid, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa atin po. Harinawa, tayo po ay pinagpala sa atin pong napag-aralan. At harinawa, mga kapatid, ay walang sawa po nating itangkilikin ang pananampalataya natin sa ating Panginoon sapagkat yun yung pinakagis ng armor of God. Yung katotohanan, huwag nating bibitawan yung ating pananampalataya sa ating Panginoon para maprotektahan ang ating yung breastplate of righteousness, di ba? Yung ating pananampalataya sa ating Panginoon at gayon din dapat pagbasa po tayo ng banal na kasulatan, mga minamahal. Ito po ay ibinigay na, isiniwalat na ng ating Panginoon. Kailangan lang natin i-apply sa ating buhay. Hindi po nawa maka-apekto yung mga gadgets natin, yung mga nangyayari sa ating kapaligiran, hindi tayo ma-out-focus. Because may panahon pa rin po tayo na magbasa ng banal na kasulatan. At ang napakahalaga sa lahat, meron tayong personal na relasyon sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating po mga panalangin. Lagi po tayo kumukonect sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Hindi lamang dahil kayo po ay may problema. Hindi lamang dahil kayo po ay nasa kalagayan na may sakit kayo o kailangan nyo ng pera, kaya kayo nananalangin. Bagkus kahit kayo po ay pinagpala, nasa maganda kayong kalalagayan, mga kapatid, manalangin po. Dahil ito po ang ipinayo sa atin ng Efeso. At ito, Pastor, ay Brother Jameson, na kung saan ay tumatak din sa aking isipan na kapag gagawin ito ng isang mga anak ng Diyos, tayo po ay handa lagi sa labanan sapagkat tayo ay nasa labanan. Okay, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Let's pray. Dakila po namin Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito sapagkat matapos na naman po ang aming pagtalakay ng leksyon. At tunay po na pinagpala niyo po kami sa mga katotohanan. Ang kailangan lang po namin gawin ay
i-apply ito sa aming buhay, Panginoon. Maaari po ba na ang sino mang nakaririnig ng tinig na ito ay tilusin po ninyo, Panginoon, na kami po ay magkaroon ng masaya at magandang relasyon sa inyo. Sa ganoon ay magkaroon ng kabuluhan ng aming buhay. At harinawa ang aming pong mga natutunan sa buong quarter na ito, Panginoon, ay hindi po masayang. Pagkos, pakita po ito sa bawat buhay namin. Tawarin po kami sa aming mga pagkukulang pagkakasala. Ito po ang aming idinadalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Napakasaya po namin sapagkat nakasama po namin kayo sa pagsambang ito. Narito po ang kapitulo bersikulo at tayo po ay sinamahan po ni Brother Jimson Castigador at ang inyo po lingkod, Pastor Jaime Aventurado, nagsasabi po sa inyo na tayo po ay maglingkod sa ating pong Panginoon sa pamamantubay ng banal na Espiritu. At harinawa, mga kapatid, tayo po ay pinagpala. Huwag po kayo mawawala sapagkat dadako po tayo sa ikalawang serbisyo. Happy Sabbath po sa bawat isa sa atin and God bless po. Ang tanong ko po ay ito. Ang tanong ko po, ang akong pangutanam. Mabuhay kapitulo bersikulo! Magandang umaga sa inyo lahat mga kapatid at happy Sabbath. Ang magkisiganap po ngayon sa ating divine worship ang mga sumusunod. Ang presider po ay ang lingkod, Lilian Lazaro. Susundan po ito ng scripture reading ni Sister Noemi Lumboy Seneta at ang ating pong pastoral prayer ay Sister Ruth Aguilar. Ang ating pong speaker ay si Brother Roldan Mopra Raimundo. Siya po ay nag-aral sa St. LaSalle University at siya po ay former instructor ng STI sa West Negros Occidental. Siya po ay nakatira sa kasalukuyan sa Talisay, Negros Occidental. At sa kasalukuyan din po, siya po ay isa sa ating mga televangelist ng kapitulo bersikulo. Nawa mga kapatid, pagpalain tayo sa ating marinig na mensahe sa banal na araw ng Sabat na ito. Good morning and happy Sabbath mga kapatid. Ang ating scripture reading sa araw na ito ay matatagpuan sa 1 John 1 verse 9. At kanyang sinasabi dito, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Purihin ang Panginoon at pagpalain tayong lahat mula sa kanyang banal na salita. Amen. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon ito. Muli mo pang binigyan ng buhay at lakas sa buong linggong nagdaan. Patuloy niyo kami binigyan at kami ginabayan sa aming mga pang-araw-araw na gawain. Madiyas sa oras pong ito, tunay na napakabuti ninyo. Hindi niyo kami pinapabayaan anuman ang unos sa aming buhay. Palagi po kayong nariyan at kami ginaantabayanan. Maraming salamat po, kayo ang tunay at dakilang Diyos na manglalalang at mananakop. Patuloy po kami nagsusumamo sa inyo
kami inyo pong gabayan sa oras ng pagsamba, at nawa ang Santong Espiritu ay siyang lumukob sa bawat isa sa amin. Lalong-lalo na po ang aming speaker na si Brother Roldan. Puspusin po nawa siya ng iyong banal na Espiritu. Ang mamatawi sa kanyang bibig ay pawang nanggagaling sa inyo dyan sa kataas-taasan ng mga langit, upang sa ganon aming itong ma-absorb at aming ibahagi din sa aming mga kapwa-tao na nangangailangan ng inyong banal na mga salita. Maraming salamat po, Ama, at aming pong idinadalangin ang aming mga kapatiran na nasa banig ng karamdaman. Nawa po sila hipuin nyo ng iyong mapagpalat mga baging kamay, maging ito'y physical, mental o spiritual man. At ang papasalamat po kami dahil sa programa ng Kapitulo Versikulo ay maraming nabibiyayaan na uhaw sa iyong mga banal na salita. Sila'y napupukaw ang kanilang mga puso at isipan, at sila'y nagpapasakop sa inyong banal na paanan. Ang lahat pong ito, O Diyos, ay aming pinapasalamatan na aming tinanggap at aming tatanggapin ng alang nawa sa pangalan ng aming Diyos na Pagligtas. Amen. Until we give you first place, until we let you be king, to fill us with your spirit, renew us from within. Nothing matters, nothing's gained without your holy presence. Our lives are lived in vain. Lord, we want to know you. Live our lives to show you all the love we owe you. We're seekers of your because your heart was broken, because you saw the need, because you gave so freely, because of Calvary. We can now call your own. Complete and creations filled with you alone. Lord, we want to know you. Live our lives to show you all the love we owe you. We're seekers of your heart. Lord, we want to know you. Live our
seekers of your heart. Sa mapagpalang araw ng Sabat sa ating lahat mga kapatid, ako po ang inyong lingkod, Brother Roldan Raimundo Jr. At sa umagang ito, ako ay magdadala at magbabahagi sa inyo ng mensahe ng ating Panginoon patungkol sa kanyang mga nawalang minamahal. At yung inyong mapapansin mga kapatid sa ating screen, meron tayong diyang isang maliit na tupa at isang malaking coin na kung saan mga kapatid tayo ay mag-aaral sa dalawang parabolang ito na ibinigay ng Panginoon sa atin na makikita sa sulat ni Apostol Luke sa Luke chapter 15 verses 1 to 10. At syempre dahil maliit ang tupa na nandyan, tayo ay magre-review lamang ng kaunting mga punto na patungkol sa parabola ng nawawalang tupa. At tayo ay magbibigay ng focus dito sa parabola na nawawalang barya or the lost coin. Atin po pasimulan sa pagbabasa ng mga parabolang ito. The parable of the lost sheep. Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, "This man welcomes sinners and eats with them." So mga kapatid, nandoon ang mga makasalanan, yung mga tax collectors and the teachers of the law kung ating tawagin. At sabi pa dito, then Jesus told them this parable. Ito na yun. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, "Rejoice with me. I have found my lost sheep." I tell you that in the same way, there will be no more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous person who do not need to repent. So dito mga kapatid, makikita natin na yung Panginoon, He is reaching out His lost people in this world, mga kapatid. Yung mga taong nawala, o di kaya yung mga taong naligaw sa kamunduhang ito. And sabi pa nga ni Sister Ellen G. White sa kanyang mga sulat, that all of these created beings, all of this whole universe, we are this lost sheep. Ito yung mundo, this earth. Kasi tayo nga lang naman yung tumanggap ng kasalanan dito sa buong sansinukob kumbaga. Kaya itong parable of the lost sheep, sabi nga natin kanina, atin itong isa-summarize, ito talaga ay nagfo-focus doon sa mga tao na hindi pa nila lubusang natanggap or nakita or nakilala yung ating Panginoon, at yung Panginoong Hesus yung nag-reach out sa kanila na madala siya at maibalik sa kanyang tahanan, yung totoong iglesia na kanyang ibinigay sa kanyang mga katauhan. So mga kapatid, tayo ay mag-focus sa umagang ito dito sa The Lost Coin. Dito natin makikita yung mga importanteng puntos na ibinigay sa atin ng Panginoon para ating lubusang maintindihan yung parabola ng The Lost Coin. Ang sabi dito mga kapatid, sa Luke chapter 15, it starts with verse 8. Or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Doesn't she light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? Or suppose a woman. Dito tayo mga kapatid. We all know that the Bible says about this woman, or it simply identifies a church. So ibig sabihin mga kapatid, the plot of this parable, if it is a story,
sa atin, sa ating kapanahunan or sa ating sitwasyon ngayon, this happened inside our church. Hindi lang po sa Seventh-day Adventist, kung sa ating mga kapatid na nakikinig na hindi pa Seventh-day Adventist, malamang ito ay sa ating ding denominasyon. Or kung hindi kaya pwede nating ipagpalagay kahit sa ating tahanan. Pero sa umagang ito, syempre of course, since we are talking biblically, so this woman represents church. So nasa loob ng ating simbahan. So, sabi pa dito, has 10 silver coins. Unti-unti natin dinadissect yung mga puntos dito, mga kapatid. These 10 silver coins represents these members of the church, our sisters, our brethren, and of course, lahat na nasa loob ng church. It includes also the pastors, the elders, lalo na yung mga elders, yung mga members ng ating officers sa loob ng ating church. All of us, really, represents these 10 silver coins. At sabi dito, mga kapatid, kung nawala man yung mga coins na ito, yung mga kapatiran, isa o marami sa ating kapatiran sa loob ng church na ating kasampalataya, sabi dito, does this woman light up a lamp? Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Light up a lamp. Ang sabi ng Biblia sa atin, dito sa Matthew chapter 5, verses 14 to 15, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on a stand, and it gives light to everyone in the house. So what does it mean, mga kapatid? Kung meron palang kapatid na sa palagay at pakiramdam natin, siya ay nawawala sa kanyang pananampalataya or di kaya ay nanghihina sa kanyang pananampalataya sa Panginoon marahil sa mga trials, problema na dumanating sa kanyang buhay. Well, mga kapatid, these verses tells us that it is our obligation. Nasa sa ating mga kamay at sa ating magandang gagawin para doon sa kapatid na kumbaga nagsasuffer ang kanyang kanyang kahinaan sa pananampalataya, tayo supposedly ang magbibigay ng liwanag sa kanya. We are there to cheer him or her up na kung saan matulungan siya sa kanyang mga problema at makapagbigay tayo ng mga kung sa ilong ba ito yung mga laygay, mga payo sa buhay na to lighten up yung mga problems na kanyang dinadamdam. And of course, mga kapatid, hindi natin magagawa yun kung wala yung oil sa ating lamp. Since we are the lamp, we need this oil, and this oil represents the Holy Spirit. Yun ang isang importanteng bagay na ating mapapansin sa parabolang ito, mga kapatid. At ano sabi pa dito, ating pagpatuloy? Search carefully until she finds it. Carefully until she finds it. Mga kapatid, for how many times maybe in your own experience na kung saan there are some troubles or misunderstanding inside our church. How many times na kumbaga sometimes we are being rude to our own brethren. Na instead of comforting them, instead of giving them good advices, sometimes we opt to be sometimes being rude. At ito yung magiging kadahilanan ng patuloy or sa kanilang pagkawala sa pananampalataya. So meaning,
As a church, mga kapatid, it is our obligation and responsibility to take care of one another, to have concern to one another. And carefully, we need to search those people that in need of our help. Sabi pa nga dito sa Philippians chapter 2 verse 4, everyone should look out not only for his own interests, but also for the interest of the others. You see, mga kapatid, actually this is very personal to every one of us. Kasi yung mga payong ito, ibinigay sa atin ng Panginoon. Kasi alam natin na ito yung nangyayari. Noon, sabi nila, ito yung mangyayari for in the last days. Now, we are in the last days. Ito yung currently na nangyayari sa loob ng ating church. Our love grow cold. Kaya kahit minsan sa mga kapatiran, parang we're being distant. Na kahit alam natin na kailangan nila tayo ay, oops, I cannot do more. Sa ating mga kapatid, yun yung palaging mga alibis natin. We're supposedly dapat nandun tayo to help them. Hindi lang yung mga personal interest natin. Kailangan kasama sila sa ating mga plano. Kung ano man yung magagandang plano natin sa ating sarili, dapat kasama yung ating mga kapatid. We really need to care for one another, mga kapatid. At yun na nga, sabi dito sa John chapter 13 verse 34 to 35, I give you a new command. Love one another. Diba? Just as I have loved you, and you are also to love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. This fulfills the law. Mga kapatid, yun ang dapat nating tandaan. At sa ating pagpapatuloy, sabi pa dito, and when she finds it, she calls her friends and neighbors together. This is a time to rejoice, mga kapatid. Na kung saan, pag nakita na natin yung taong yun, na medyo meron pala siyang trials o problema, at sometimes yung problema niya, yung cause ay ikaw pa or tayo mismo na kanyang mga kapatiran sa loob ng tahanan ng Panginoon, well, we have to rejoice. And there are many times, siguro na rin na experience na hindi nyo pala alam na yung kapatid na yun ay merong sama ng loob sa inyo. That na, kumbaga ay hindi nyo man lang alam, not knowing na meron pala siyang dinadamdam na sama ng loob sa inyo. Sometimes malalaman na natin yon every time we do this communion service. At the bottom, at the end of our communion service, we need to give our peace with each other. Ay lalapitan ka niya, magsusorry, or doon pa lang siya mag-confess ng kanyang sama ng loob. That is why, yun nga, yung communion service na ito sa payo ng Panginoon, we have to do this from time to time. So at least we would know na, ay, meron palang sama ng loob si sister sa akin na hindi ko man lang namalayan na meron na pala akong nagawa. Sometimes in our very little acts, doon tayo nagiging stumbling block sa ating mga kapatid. Yung mga kunting tampuhan, misunderstanding. Kaya tayo ay magiging masaya. We have to rejoice kapag nakita na natin or naayos natin yung mga conflicts with our brethren sa loob ng church. Ito ay magiging isang kasiyahan. Kasi alam mo, sometimes napakabigat talaga ng ating feeling kapag alam natin na someone or somebody meron tayong nabigyan ng problema, at not knowingly na yun pala ay magiging kadahilanan pa ng kanilang pagkawala sa pananampalataya. That is very crucial at malaking problem sa loob ng church. Really, nowadays, mga kapatid, lalo na dumaan yung mga pandemic, yung mga kahirapan, kailangan, we need to review, rescan our relationship with our brethren, kamustahin natin sila from time to time so we would know kung meron ng mga ganitong conflicts inside our church and with our brethren. Lalo na sa mga pastor, sa mga ating mga elders and officers sa loob ng church. Sometimes, really, alam niyo yung kaaway, si Satanas, grabe talaga yan.
He really want to stir up our good relationship and the harmony inside our church. You know, yun talaga yung ano niya, yung goal niya sa buhay, yung guluhin tayo. Ano, it doesn't want to see us na tayo ay masaya sa loob ng church. We are in harmony. No, we are in good terms with each other. Ayaw niyan nun. Talagang umiiyak si Satanas at galit na nakikita tayo na nagmamahalan sa loob ng church. Kaya every communion service, we should lower our pride. And sometimes, kahit tayo pa yung may kasalanan, di ba? Dahil sa pride, parang ayaw mo, bakit ako magsusorry sa kanya? Mataas ang pride ko. May mga ganun. Or sometimes din mga kapatid, alam mo na siya yung may kasalanan. Huwag mo namang antayin na siya pa yung lumapit. Ikaw yung mauna. Lapitan mo siya. Sabihin mo sa kanya yung sama ng loob mo. Para at least aware siya. Kasi sometimes, yun nga sabi ko kanina, hindi natin alam na mayroon palang tao na nagkasala sa atin but he doesn't know na meron tayong sama ng loob. So tayong mauna, mga kapatid. So yun yung ating magandang gawin. Sabi nga dito sa Luke, chapter 15, and says, rejoice with me, I have found my lost coin. Yun yung communion natin, mga kapatid. At ang sabi dito, my lost coin. Now, this is the time where I'm going to really explain to you bakit nawawala or minsan nawawala tayo kahit tayo na sa loob na ng church. So, mga kapatid, kung ating titingnan, this lost coin, of course, sa mga parabolang ito, at kung ating titingnan sa panahong iyon, every coin, it shines. Diba? It might be a silver coin or a gold coin. If you're going to describe it, you will see that it shines. The coin shines, mga kapatid. Now, maybe isa sa atin, ikaw, or maybe baka ako, or sometimes maybe our pastor, it does not exclude them. Meron talagang isa. Or sometimes baka marami sa kanila yung nawala. Now, why we lost our shine? Bakit nawala itong shine sa coin? Kung nandoon lamang siya sa loob ng church. Maybe the coin is dusted, the coin is hidden, no? Or sometimes the coin lost its value. Mga kapatid, sa buhay natin, nawawala yung shine natin because we are dusted. It's because we are full of, kumbaga, una yung pride, di ba? Pagmamahal, or we have our griefs with our brethren, meron tayong sama ng loob, mga tampuhan, misunderstanding. Well, mga kapatid, this very moment, I tell you, kailangan nating ipagpag yun. Kailangan nating iset aside yung ating pride. Kailangan nating tanggalin yung sama ng loob. Kung sa Ilonggo pa ang pagsunggod-sunggod, konting mga bagay lang, hindi ka lang nabigyan ng share, yung mga tampo, hindi ka lang nabigyan ng konting share or whatever that you have asked. Someone inside the church, hindi lang naibigay sa iyo, mayroon ka ng tampo at, don't let Satan attack you. Those very small entries sa buhay natin na makita ni Satanas na, ayun, nagtampo na siya. It's going to stir you up. Guguluhin ka nun. Palalakihin yung sama ng loob dyan sa puso mo, tapos yung sa mind mo, puro nakasamaan. Ganun yun, mga kapatid. So kung meron na tayong sama ng loob sa ating mga kapatiran ngayon, kayo nanonood, you're just one chat or text away to those brethren. You have to confess. Kung meron kang kasalanan, kahit hindi niya alam, you confess your sins to him. Kung meron man siya man yung nakasala sa iyo, you tell her, you tell him.
So at least you are free from the guilt. You are free from those negativities sa buhay mo. Yun yung dapat gawin natin. Kasi sometimes, what the problem is, yung plot ng story na ito, this parable, we are inside the church. Alam mo yun, the point is, nawawala ka na pala sa pananampalataya, pero hindi mo makikita or sometimes hindi mo ma-detect sa sarili mo kasi you are thinking that you are inside the church. Pumupunta ka sa church every Sabbath, di ba? Nagjo-join ka rin sa communion service, di ba? Sa mga activities ng church, but not knowingly, subliminally, you're being dragged by Satan into tradition, into this kind of dilemma sa buhay mo. Hindi mo na pala alam, nawawala ka na. And try to give emphasis to this, mga kapatid. Sweep the house. Just mean na lilinisin yung buong church. When you, di ba, pag maglinis ka, everything will be misplaced. Everything, nasi-stir up yan, mga kapatid, dahil dun sa isang lost coin. Dahil dun sa isang kapatid na nawala. Dahil dun sa isang may sama ng loob, maaapektuhan yung buong church. Diba? Kasi alam mo yun, it started in heaven when that one angel, diba, si Lucifer, started with him. Isa lang yun sa nawala. Nakita yung resulta. Ito tayo ngayon. Ganyan kalaki yung magiging resulta, magiging kawalan, magiging problema kapag hindi natin sinubukan na i-reach out or ayusin or hanapin yung nawawalang isa na nasa loob ng church. That story of the lost sheep, we could easily find them. Why? They're outside the church. They're outside of this faith. Yung mga nasa labas sila ng paniniwalang ito. Makikita mo na nandun sila sa kamunduhan, doon sila happy, doon sila nanirahan. Sabi ng Panginoon, we are in this world but we are not of this world. So yung mga taong yun, makikita mo talaga nasa mundo sila. And they're living in a worldly and worldly pleasurable na mga pamumuhay. But this one, mga kapatid, delikado ito. Kasi hindi mo sila makikita sa labas ng church. Nandoon sila mismo sa loob ng church. And you know sometimes bakit hidden, yung sinabi natin doon kanina, it might be hidden. Yung isang bagay, mahirap hanapin kung ikaw mismo yung nawawala. Diba? What if ikaw pala yun? Ikaw na nakikinig ngayon. Paano kung ikaw pala yun? Kasi ikaw yan yung may kinikim dyan na ayaw mo ilabas kasi mataas yung pride mo. Alam mo, napakahirap hanapin ng isang bagay. Lalo na kung nandyan na mismo sa sarili mo. Di ba sometimes, yung mga medyo mali na, no? Yung mga katulad dito, example, yung eyeglasses mo sometimes, nasaan kung saan ko nilagay, yan pala, nandito lang sa taas ng ulo. Pero may mga ganong scenario, ganyan yun, mga kapatid. Diba? Minsan, hinawas mo na, hinahanap mo yung isang bagay na nasa kamay mo na. It does mean, mga kapatid, yung sabi pa nga sa mga, mahirap makita yung puwing mo. Hindi mo makikita yung mga puwing mo, mga kapatid. So, ito yun. Ito yung ibig sabihin, ito yung binibigay ng Panginoon sa atin na mga payo. At magbibigay ito ng kaguluhan kung di natin maiisa sa ayos ito, mga kapatid. So, we really need to get rid of these negativities inside the church, mga kapatid. No? So, kung ano yung mga simpleng tampuhan, misunderstanding, lalo na yung pride, alisin natin yan. Ipagpag natin yan. Tayo yung manguna sa pag-ayos kung ano man mga conflict or possible conflicts. Maiwasan natin yan sa loob ng church. Diyan tayo atakihin
ni Satanas. At napakadelikado, lalo-lalo na yung kaguluhan na nangyayari sa mundong ito ngayon. Diba? Between Ukraine and Russia, Philippines to China, mga kapatid. But I tell you, yung atake na Satanas talaga, it really points. Magsisimula talaga sa inside our church. Dito talaga yung the great shaking na mangyayari, the shaking time. Inside the church. Tayo mga kapatid. Kung yung mababasa sa Matthew chapter 24, di ba? Kapatid sa kapatid, ituturi, kakaluluwa mo yung mga kapatid mo. Yan yung mga kapatid. It will start inside the church. So para maiwasan ito mga kapatid, di ba? In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ito yun. Ito yung sinasabi sa atin. Kung hindi man tayo maging good example ng mga kapatid, let us check again ourselves. Baka tayo na mismo yung nawawala, tayo na mismo yung may problema. So, sundin natin yung payo ng Panginoon. Sabi pa nga dito, in the same way I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Kung tayo man yun, mga kapatid, if we are this lost sheep, or rather maybe tayong lost coin, let us repent. May mga kapatid tayo, kilala natin, di ba? Maybe some of them nakikinig ngayon. If you really think, kung nakikita nyo, if you identified yourself, ikaw yung nawawalang tupa na yan, nawala ka man, nag-backslide ka man, God is reaching you. Bumalik ka na. Bumalik ka sa piling ng Panginoon. Alam mo na yung katotohanan. Balikan mo yung Panginoon. Or maybe, if you are the lost coin, nananampalataya ka, nagsisimba ka ngayon, but how the way you live, how is your heart, ano yung sa loob niyan, ikaw ba'y maligaya, ikaw ba'y masaya pa? Or maybe baka every Sabbath, pag nakikita mo yung kapatid, umiinit yung ulo mo, instead of acquiring yung mga inspirational na mga message, parang nanggagalaiti ka sa galit sa loob-loob mo kasi nakikita mo yung kapatid mo na, diba, mga kapatid, na may galit ka. Huwag ganun. Let us meditate, let us pray for ourselves. Kasi mga kapatid, sabi dito, kahit doon sa the prodigal son, our Father is our God, and the prodigal son was the lost sheep. Lumabas siya, hinanap yung sarili niya sa kamunduhan, hindi nahanap yung kaligayahan doon, bumalik siya sa Panginoon. He is the lost sheep. But you know, mga kapatid, ano yung kung sa ilong ko masubo, nakakalungkot, kasi yung the lost son, in the story of the prodigal son, yung the lost son is yung the lost coin. Nasa loob na siya ng church. He is with his father. Pero siya pa yung nawala sa huli. Yung nakakalungkot. Kung hindi natin mahanap itong the lost coin na ito, possibly he could be the lost son of our God. Kaya tulungan natin yung ating sarili
Ating mga kapatid, mahal natin yung sarili natin, mahalin natin yung ating mga kapatid. Let us love one another. Yan yung payo, yan yung gusto ng Panginoon sa ating lahat. God give us the understanding of what will happen if we do not humble ourselves and accept our mistakes. Yung mga kapatid, if we could just learn how to forgive, we cannot be that lost coin. Kaya pakinggan natin yung payo ng Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. If we just confess our sins, He is faithful and just, and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. May the Lord Jesus bless us today so that we may be able to humble ourselves and be purified from all our sins. This is my prayer. To speak of your mercy, to write of your grace, to broadcast compassion, to publish your ways, to photograph knowledge that comes from